welcome back to Yanni's Room! Tara, pasok, feel at home, and today ay Christmas Eve. Grabe, anticlimactic. Ako lang mag-isa for Christmas. Yes, sorry. Look! Christmas pa lang, di ba? Bakit may sumasabog na dito sa barangay namin? Ang daming nangyari for the past few days. Pero bago yun, iinom muna ako. Saglit lang. Ay, hindi to alak ha. Hot chocolate to. Hot chocolate! Kasi ang lamig. Aligaga ako for the past week kasi na-invite ako sa ilang premiere and advanced screening ng MMFF. Like, at this point, naka-5 movies na ako sa MMFF. Wow! Akala mo naman talaga, as in, parang kinakalaban ko si Philbert D at si Goldwyn Reviews. Hindi, super na-enjoy ko and first time ko na ma-invite sa mga screening, kaya 5 ang napanood ko. So, hindi ko pa napapanood yung iTopak, Frequency, Strange Frequencies na gusto kong panoorin, tsaka yung Hold Me Close. Kaya nga, ang sama rin talaga ng pakiramdam ko ngayon kasi feeling ko nagsunod-sunod yung lakad ko for the past week and hindi siya kaya ng katawan ko, guys. Like, I am just a girl with a weak body and a chronic back pain kasi madali akong mapagod. Anong oras na? Actually, guys, sobrang late ko na talaga nag-shoot as in December 24 na at 11:36 na. So, ako yung makakasama niyong mag-spend ng... Sasamahan niyo ako magsalubungin ng Christmas tonight. Lord, if you're listening, huwag ka mag-alala. Sasalubungin ko ang araw mo with you. Ang topic natin for tonight ay, dahil nanood ako ng MMFF, at MMFF, I believe, is a quintessential, o sige, ano next sa quintessential? I mean, integral siya na part ng isang Paskong Pinoy. Hindi ba? For me, oo. Basta yung dad ko, nakakakuha siya ng parang voucher. Yes. So, parang, ano yun? 5 pesos or 10 pesos lang yung babayaran namin for a movie. So, lagi kami nanonood ng MMFF dati. Kaya, ayun, excited ako for MMFF. Feeling ko talaga, parang hindi complete ang Pasko if hindi mo may experience na manood ng MMFF movie. Kahit isang movie lang. So, ang pag-uusapan nga natin today ay MMFF. Gusto ko mag-run down ng memories and ng favorites ko sa MMFF through the years. Mag-start ako, I think, 2009 or 2010. Kasi yun yung feeling ko may naaalala ko. Like, may kamalayan na ako. And then, i-rank ko. Ay! Nakakatakot. Grabe, Philbert D talaga. I-rank ko yung mga napanood kong MMFF for this year. Okay. Bago pa tayo mag-proceed, gusto ko lang sabihin na, honestly, wala akong masasabing pangit sa mga napanood ko. Yun lang. Wow! Baka kasi suntukin ako ng mga nag-invite sa akin. Hindi ko po siraan yung movies nyo. Masaya ako sa selections ng MMFF right now. Selections or selection? Selection lang, Tiff. May mga movies na iconic for me na hindi ko alam na galing pala sa MMFF. Kaya nung nagre-research ako kanina, sabi ko, ay shit, MMFF to? Oo, ko. Mag-start tayo sa 2010. 2010, ang favorite ko sa lineup is Ang Tanging Ina, last na to. Feeling ko, napanood ko siya sa MMFF kasi napanood ko to sa sinihan. Sorry guys, 8 years old pa lang ako noong 2010. Sorry. Ang pinaka-favorite ko kasi sa movie na to ay, yun diba, mamamatay na si Ai de las... Oh, may spoiler talaga dito 2010 pa to. Kung di nyo pa napapanood, kasalanan nyo na yan. May mamamatay na dapat kasi si Ina Montesillo. Tapos nasa ospital na siya. Tapos, like, may nakikita na siyang ilaw. Sag-iiyakan na yung mga tao kasi sinusundan niya na yung ilaw palabas ng ospital. Turns out, may nag-shoot lang pala. As in, may nag-shoot lang na movie. Ano ba? Parang hindi pala ganun nakakatawa yun. Hindi, promise nakakatawa siya. Hindi lang pala siya funny kung paano ko siya ikwento. Pero promise nakakatawa siya. Pwede take 2 ko ikwento? Hindi. Yun na yun. Si Wen V. De Ramas yung nag-direct ng Ang Tanging Ina. If hindi ako nagkakamali. Well, nasabi na namin ito dati sa dati naming podcast. Na iba talaga si Direk Wen. And ang laking pilay talaga I think sa comedy nung nawala si Direk Wen. Kasi, ang kasi is kapag pinapanood mo yung movies niya at that time, di ba parang yung mga movies at that time lagi sinasabi na basura. Kasi may impression yung mga tao na pag comedy or pag vice ganda or pag gantong mainstream, basura agad, walang sense. Pero feeling ko recently nakakita ako ng appreciation talaga for Direk Wen kasi kahit comedy, merong social commentary, which is something na feeling ko siya lang yung nakakagawa ng maayos. Hindi. Meron na rin naman mga recent comedies na sobrang slay, like, ang laman, and funny pa rin at the same time. Okay, sabihin na lang natin na iba talaga si Direk Gwen gumawa ng comedy film. And nakaka-excite
Nakaka-excite. Hindi ko sinasabi nakaka-excite yung pagkamatay niya. Sinasabi ko na sobrang laking loss. Nakaka-excite makita kung ano yung mga may offer ng directors natin right now. In replacement? Hindi in replacement! Ayoko na, napapahamak ako sa bunganga ko. Basta sinasabi ko lang, Direk Gwen, if you're watching this, Merry Christmas from my family to yours. And I love you. Huh? MMFF 2011. Ang nakita kong movie na iconic sa lineup na to, na naaalala ko, ay yung Manila Kingpin, The Asyong Salonga story. Oh my God, yung soundtrack. Wag na. Close yung mouth, next cover mouth. Actually, ang pagkakaalala ko nga, after ng MMFF na to, sobrang dami na naging action movies na starring na ang bida ay yung gumanap na Asyong Salonga. Parang hindi ko pa kilala, oh. Ma-cancel pa talaga si Yani Hatisu. Si E.R. Ejercito. Yes, si Sir E.R. Ejercito. Sir E.R., Merry Christmas from my family to yours. Kasi naging iconic talaga yung Asyong Salonga. Sa pagkakaalala ko sa movie na yun, maganda siya. Nagustuhan ko siya nung napanood ko siya. Siyempre kasi yung tatay ko, yung mga tito ko, yun yung pinanood nila noon, tapos bumili sila ng copy. Hala, namirata! Na-expose pa nga! Bumili sila ng copy para mapanood namin sa bahay. And ang naalala ko yung nasa ulanan siya, tapos yung may babarilin siya, and then yung binubuhat yung katawan niya nung patay na siya, which is ghost bumps, guys. As in, yung laptop ko, wait lang. Sorry, guys. Sobrang lakas kasi ng exhaust fan ng laptop ko. Yung Asyong Salonga, meron kasing resemblance yung story niya kay Lord God Jesus Christ. Or ako lang, kasi trinaider siya ni John Regala. And sobrang creepy nung pagbalik ng buong tropa niya kay John Regala nun. In my memory, ghost bumps lang talaga siya. Alam ko na gustuhan ko yung Asyong Salonga, pero feeling ko need ko siyang i-rewatch. Kasi guys, wala akong tiwala sa action movies. Usually kasi ang mga action movies ay misogynist sa kung paano nila tratuhin yung mga female characters doon. So, hindi ko kasi maalala if meron bang ganun sa Asyong Salonga. So, I'm gonna find out. Papanoorin ko ulit siya. Basta alam ko na gustuhan ko siya. Ang dami na panalo ng awards ng Asyong Salonga. If I'm not mistaken, ito yung best picture sa year niya. So, pasabog. 11:51 na, by the way. Okay, for MMFF 2012, one more try. Angel Locsin, Angelica Panganiban, Ding Dong Dantes, Zanjo Marudo. Ay, day, wala na ako iba masasabi dito. Hindi ko napapahabain. Kasi hindi ko maalala na napanood ko siya sa sinihan. Pero sobrang iconic na movie na to na feeling ko nakaka-offend if hindi ko siya ma-mention. Ang alam ko sa Cinema 1 ko na siya napanood. I love you, Cinema 1. Miss na miss ko na ang Cinema 1. Oh my God. Nanonood ba kayo sa Cinema 1? Mahilig ako tumambay sa Cinema 1. Wala na kasi kaming cable, kaya wala na rin kaming Cinema 1. Everyday, lagi ako nasa Cinema 1. Tapos si CJ, yung friend ko, pag 4 a.m., sinasabi niya, pag 4 a.m., ang palabas sa Cinema 1 ay mga indie films. Doon niya napanood yung kay Jericho Rosales at kay Bugoy. Yung na human trafficking si Bugoy. Anyway, sorry, wala na yun sa story, sorry. Gusto ko lang sabihin na doon ko kasi napanood yung One More Try. Alam nyo, after ko mapanood yun, na-raise talaga sa akin yung question na, shit, if ako si Angelica Panganiban, pupuntahan ako ng ex ng asawa ko para sabihin kung pwede bang hiramin yung asawa ko para buntisin siya ulit. Para sa anak niya na mamamatay. Shit, feeling ko hindi ko kakayanin yun. Honestly, gets ko talaga si Angelica Panganiban na yung pera natin, hindi mo uubos, pero yung pasensya ko, ubos na, oh. Yung dignidad ko, sisi, oh. Ano ako dito, ti? Sahig? Alam ko, tinanong ko yun sa friends ko na if sila si Angelica Panganiban, papahiramin mo ba ang asawa mo? Ako kasi feeling ko, oo. Malala talaga kasi ang aking, kindness. Hindi. Pero kasi may buhay ng bata na nakasalalay. Ano naman sasabihin? Seriously, anong sasabihin mo kay Angel Locsin kung ikaw yun? Parang, paki ko sa anak mo, gagawin ko dyan. Gaganon mo ba? Diba, hindi naman? Pero honestly, nakailang honestly na ako. Alam niyo, napapansin ko, pa nanonood ako ng podcast, nakakailang honestly ako. Pero kasi, naiisip ko lang din nun, nung pinapanood ko siya, parang, wala na ba talagang ibang lalaki? As in, kailangan ba talaga yung asawa ko para mag-match ang bone marrow? Napaka-sensitive naman ang bone marrow na yan. Wala ba talaga? Well, feeling ko wala. Kasi kung meron, edi sana wala na yung movie. Pero shock, sana huwag mangyari sa akin yun.
Sana wag mangyari sa akin yun. Kung lalaki man na mapapangasawa ko in the future. Kimi! My God! Stellar performances by Angel Locsin and Angelica Panganiban. Ang lala nung sabunutan nila dito. Nagka-issue nga sila actually because of that scene. And feeling ko, gets, para sila nagkaka-personala na talaga. Para nagkahiraman talaga sila ng asawa in real life. And anyway, sobrang ganda ng One More Try. MMFF 2013. Actually, for 2013, meron akong 2 movies na gusto. Una, Girl, Boy, Bakla, Tomboy. Kailangan ko pa pang i-explain? As in, okay, sobrang daming problematic na joke sa Girl, Boy, Bakla, Tomboy. As in, sa character pa lang ni Kiray, na naka-blackface. Oh my God, hindi ko alam kung ano meron sa atin talaga mga Pinoy na sobrang okay with blackface. As in, meron din yung kay Barbie Forteza, yung Nita Negrita. Like parang may joke kay Kiray doon na ang polluted naman dito sa Manila. Like, syempre ang iconic na scene from this is yung nag-iikutan sila sa upuan. Kasi first time nila magkita 4. Meron pa akong favorite dito. Ang favorite ko dito, yung lumipat sila dun sa bahay. Tapos lumabas lahat ng multo sa bahay. Tapos meron silang dalang maleta. Tapos nagbubulong sila. Halika na, tara na. Alas na tayo dito. Sorry, sobrang funny nun to me. Hindi lang lumabas yung tawa ko, pero promise na tawa ko. Anyway, 11:59 na. Hintayin na natin na magpasko. Merry Christmas! Woo! Ang Noche Buena ko ay podcast! Jesus Christ! Bago ako tumuloy sa pagkukwento, Merry Christmas and thank you for spending your holidays with me. Ang OA, for sure December 26 yun na ito mapapakinggan. Pero thank you so much sa pakikinig sa Yanni's Room. Merry Christmas. Mano, bless! Hindi ko alam ba't ako nabubulol. Napapansin nyo ba? Parang hirap ako magsalita talaga. Moving on, MMFF 2014. Actually, sobrang slay din ng 2014. Meron akong 2 films na gusto sa 2014. Which is, one, English Only Please, na nagulat ako na si Direk Dan pala yung director. My God! Parang nung nag-rundown ako ng mga nasa lineup ng MMFF, dalawang rom-com, yun na direct ni Direk Dan, na mababanggit natin later. Which is okay. Isipin nyo, parang rom-coms yung dinidirect niya mostly noon sa MMFF. Tapos ngayon, The Uninvited yung dinirect niya. Which is, slay. Okay. Feeling ko itong movie yung naging start na parang may entry si Jeneline Mercado. My God. Si Jeneline Mercado, te. Na may entry si Miss Jeneline na rom-com sa MMFF. Kasi, after nito, parang medyo naging madami na talaga siyang rom-com. For a while, si Miss Jeneline ay quintessential. Parang favorite king quintessential ngayon. Ano na siya, parang household name na siya pagdating sa rom-com at that point. Para siyang Bella Padilla sa mga hugot movies, gets? Ganon si Jeneline nun. Nagustuhan ko yung English Only Please. Sa pagkakaalala ko, pero hindi kasi ito yung movie na feeling ko mas natatandaan ko yung isang movie na i-discuss ko mamaya. Yun kasi yung nagiging mahirap for me, guys. If ang isang artist, masyado siyang maraming movies na sabihin natin nasa same genre, nahihirapan ako na ipag-differentiate minsan yung movie, lalo na if hindi ko nare-rewatch. So, hindi ko maalala yung English Only Please. Ito ata yung film na, oo na, ako na mag-isa. Tama? Feeling ko ito yun. Nangyayari din yun sa akin kay Bella Padilla. Miss Bella, I love you. Merry Christmas from my family to yours. Medyo nahihirapan akong matandaan yung mga films niya or like yung difference between stories kasi nasa iisang parang iisang type of beat. Ganon. Type of beat. Isang movie din under MMFF 2014 na iconic for me is Feng Shui 2. Starring na ang bida na pinagbibidahan ni hirap ni Coco Martin. Tsaka ni Chris Aquino. Andito rin si Miss Chris. Miss Chris! Merry Christmas from my family to yours. Get well soon po. I feel like hindi disappointing yung Feng Shui 2. Kasi sobrang kakaiba talaga yung Feng Shui 1, guys. As in, sobrang creepy niya and gory niya. And then, ang smart ng pagkakagawa sa kanya, which is yung characters na mamatay based sa Chinese zodiac nila. Ang pinaka natatandaan ko dito ay yung namatay si Carmy Martin, yung nanay ni... Tama ba ako? Carmy Martin yun, di ba? Right, Carmy Martin yun. Sorry, nalilito din ako kay Carmy Martin at kay Melanie Marquez.
Okay, si Carmi Martin yun, yung nanay ni Coco Martin na Year of the Horse ba siya or Year of the Rat? Year of the Rat ata. Year of the Rat. Year of the Rat siya, tapos namatay siya kasi uminom siya ng rat poison. Alam ko kasi sa movie din na to yung merong Year of the Horse na namatay dahil intoxicated sa Red Horse at nahulog sa mga bote ng Red Horse. Or hindi dito sa movie na yun. Baka doon yun sa Feng Shui 1. And then nakakatakot pa rin dito si Lotus Feet. So sobrang slay ng Feng Shui 2. I say na lumalaban, hindi naman sa lumalaban, iba pa rin yung part 1. Pero hindi talaga siya disappointing for a sequel. Asan na ako? Diyos ko, 2015. Ito na, 2015. Ito yung film na natatandaan ko, which is yung Walang Forever. Directed by Direk Dan Villegas din. Si Jericho Rosales. Si Jericho Rosales at si Jeneline Mercado. Fuck! Ano ba meron? Mercado. My God, Yani Hatisu. Miss Jeneline, hindi po kayo yung fuck. Ako po yung fuck. Miss Jeneline, Merry Christmas po from my family to yours. Ayan, Jeneline Mercado. Si Miss Jeneline tsaka si Jericho. Nakakayak to. Naiyak ako nung napanood ko to. Mag-ex sila na nag-reconcile. Wow! Hindi ko sasabihin sana all. Wala akong sasabihin na gano'n. Napigilan ko. I-spoil ko ba? Oh. Anong taon na to? 2015 na to, guys. Hindi na kayo pwede magalit sa akin kung i-spoil ko. Tapos namatay si Jericho Rosales. Masakit siya. Nagustuhan ko siya. Feeling ko mas gusto ko siya kaysa sa English Only Please. MMFF 2016. Oh my God! Ay, ang OA. Ang OA ko, sorry. MMFF 2016, ito kasi yung parang nawala yung mga massive commercial box office hits sa lineup, parang mga naging mostly indie yung lineup ng MMFF 2016. Okay, before ako mag-proceed with discussing, ano ba? May problema talaga yung dila ko. Before ako mag-proceed sa pagdi-discuss yun sa MMFF 2016, meron nga kasi talagang ugly impression na ang shit ng Philippine cinema, like, Philippine cinema is dead, wala nang magandang napoproduce na films. Feeling ko, hindi naman sa malaking part. Feeling ko may part of it na nakuha ng mga tao yung impression na yun because of yung MMFF lineup. Kasi 'di ba, like sa years na nabanggit kanina, usually yung mga Enteng Kabisote, and then mga comedy films na tingin nga ng mga tao ay dumb and stupid. Okay, aaminin ko. Meron naman talagang ibang movies sa past MMFF na it's not as stellar, plot-wise. Feeling ko dahil minamarket ng mga filmmakers noon or ng mga production houses na malalaki na parang dahil Pasko ipapalabas, dahil MMFF, ay magigets ng general public, mas mababaw yung plot. Feeling ko yun yung reason kung bakit karamihan ng movies sa MMFF noon ay hindi pang art house yung atake. Gets? Hindi yung ganon. Pero, hindi ibig sabihin nun, basura. Hindi ibig sabihin nun, basura at patay ang Philippine cinema. Which is, feeling ko, yun yung ko kapag naririnig ko yung wala na kasi magandang Filipino movies right now. Sobrang, like, Philippine cinema is dead. Why can't we be like other countries? Kasi, shut the fuck up! Hindi ka lang siguro talaga nanonood ng Filipino films for you to say that. Kasi, sobrang offensive niya para sa mga filmmakers natin na patuloy na nagtatrabaho para makabuo ng pelikula at mag-tell ng stories. And siguro for me, kasi bilang someone na mahilig sa mainstream and mahilig na rin ako manood ng sine lately, mahilig na ako manood ng movies lately, parang yung critic na Philippine cinema is dead, that's just being lazy. I don't know. Baka ikaw lang talaga yan, te. Ako, I love ko mainstream movies. Minsan kahit mababaw, basta it makes sense. Okay siya sa akin. Pag napasaya niya ako, okay siya sa akin. Okay, just because sobrang funny and tingin mo mababaw yung storya, doesn't mean hindi siya pinag-isipan. But okay, acknowledge pa rin naman. Meron mga movies na parang, ano to, tae? Hala! Pinagtanggol ko, tapos pinunch down ko. Wala lang. I just wanna put it out there bago ma-proceed sa 2016. Kasi, ito yung year na parang yun nga, nawala yung mga, yung mga massive talaga na mainstream films, yung mga films nila, Vice Ganda,
walang film from bossing, walang ganon. Tapos, yung mga tao ay, well, binu nila. Kasi like, wow, kasi puro indie film, like, bakit? So, ang alam ko, medyo malaki yung nawala na profit sa year na to, ng 2016. Parang basta malaki. Ang alam ko, malaki talaga yung naging loss. Pero my God, sobrang na-enjoy ko yung line-up for this year. Ang favorite ko from this year ay Saving Sally. Saving Sally yung animation na pinagbibidahan ni Rian Ramos. Hello po, Miss Rian. Hindi, eme lang. Okay, hindi ko nakikritik yung Saving Sally. As in, ilang years in the making kasi siya. Tapos, para siyang, animation siya. 2D na may halong hindi. Yun. Search nyo yung trailer. And sobrang nagustuhan ko siya. Kasi meron mga metaphor in it. Pero simple siya. Simple yung atake and then may metaphor siya. But it's so heartwarming to watch. Naalala ko nung pinapanood ko yung credit scene. Like, nakaganto lang ako sa scene. Damn. Nung pinanood ko yung trailer kanina, may mga comments doon. May mga comments yung mga tao na na parang, I'm sure madaming Pinoy na hindi makakagets ng mga smart jokes in it. Okay, tignan nyo. Ewan ko. Minsan talaga annoying to me na parang, na may mga tao na ang tingin sa general public ay bobo. Pero shut up! Shut up! Sadyang ako kasi, aaminin ko, for me, masyadong aircon yung joke. Hindi naman aircon, may mga references kasi na, panoorin nyo yung trailer, meron dong reference na parang, this is the only time that I cried since watching Optimus Prime die and something. Okay, if hindi yan magigets ng mga tao, doesn't mean bobo sila. Hindi naman sinabi ng mga nag-comment na bobo, pero kasi, I'm sure ang condescending nung tono. For me kasi yung mga ganun joke ay medyo borderline geek. Borderline geek. Parang geek na talaga siya. And, matatawa naman ako, pero hindi ako matatawa na, gets? Pero anyway, super na-enjoy ko yung Saving Sally. Ang pogi ni TJ Trinidad. Fuck. Yung character doon ni TJ Trinidad is yung dick monster. And then, ang interesting kasi na yung mga character doon, kung ano yung itsura nila doon is because ganun sila nakikita ni Marty. Sobrang nagustuhan ko talaga yung Saving Sally. Kaya nga na parang Saving Sally, tapos nagkaroon ng iti mapukpukaw, ang saya. Kasi makikita mo na parang mas dumadami yung films natin na gumagamit ng animation. Which is, and hopefully mas dumami pa. Nagustuhan ko rin sa 2016 yung Vince, Kat, and James. Ito yung nag-start ng love team ni Joshua and Julia. And honestly na naman, best decision. Sobrang mahal ko Josh Lia. Kasi feeling ko yung Josh Lia, like napapantayan nila yung acting skills ng isa't isa. Kaya ang slay nila as a love team, in Vince, Kat, and James, nakarelate ako kasi nabiktima si Julia ng poser eh. So, para sa mga poser dyan, Mag-move na ako sa 2017, which is ang larawan. Ang larawan yung nagustuhan ko sa 2017. Ang larawan, sobrang musical siya. Sobrang ganda niya. Wala na kayo masabi kasi maganda talaga siya. Gusto ko yung idea na never nilang pinakita ko na yung larawan. Parang ikaw na lang talagang bahala. Like, imagination mo na lang yung bahala kung ano ba yung nasa hayop na larawan na yun. I love it. If hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Actually, if hindi nyo pa napapanood lahat ng binanggit kong movies, panoorin nyo na. Para hindi kayo nag-aamok sa Twitter na Philippine cinema is dead. Diba? Actually, sa 2018 pala, 2018 and 2019, wala na ako masyadong napanood. Shit. Nagulat nga ako, nagtitingin ako sa lineup kanina. Sabi ko, shucks, wala akong napanood masyado. Pero sa 2018, ang napanood ko is The Girl in Orange Dress. The Girl in the Orange Dress kasi. Jericho Rosales ulit. Jericho, crush na crush kita. Pag nag-guess kita dito, promise, feeling ko I made it. Promise. Yung The Girl in the Orange Dress, feeling ko hindi siya everyone's cup of tea. Kasi Wattpad yung atake ng kwento. Like, para talaga siyang fanfiction. Ganong levels. Background. Sikat kasi yung character ni Jericho Rosales dito. Tapos, si Jessie, like, sa sobrang sikat niya, pinagkakaguluhan siya. And si Jessie Menjola happened to be stuck sa hotel room niya. So, need nilang makalabas. And ang daming challenge kasi, machichismis sila. Ganon levels. Nung time kasi na yun, parang hindi realistic na may artista na ganun magiging ka-obsess yung mga tao para chismisan kung sinong kasama nila sa hotel room na hindi sila makalabas freely kasi takot sila sa press. Nung time na yon. Feeling ko kasi ngayon may mga ganun ng sikat.
I mean, feeling ko, pwede na yun mangyari with Beanie. Pero yung time na yun kasi, parang hindi ko pa nakikita na mangyayari. So, medyo unrealistic sa part na yun, na parang, okay, gets ko. Pa-fanfiction yung atake nito. Fantasy talaga siya, te. Pero nakakakilig pa rin siya. Kaya na-enjoy ko pa rin siya. Na-enjoy ko siya. At ang pogi ni Jericho Rosales. At kinilig talaga ako sa movie na yun. MMFF 2019 and 2021, wala ako napanood. 2020, iconic. Fangirl. 2020, pandemic na kasi nito. So actually, nung mga times na to, nakakapanghinayang. Hindi man lang na-show yung fangirl sa cinema. Nakanood ako ng screening ng fangirl, pero nangihinayang pa rin ako na parang, shocks, imagine na lang if ipinalabas to sa sinihan, sa MMFF. My God. As in, imagine yung crowd and then, yung experience lang talaga. Yun talaga yung feeling ko pinaka nakakalungkot nung pandemic na tinake away niya yung experience of watching movies sa cinema. Kasi, iba talaga yung experience of watching with other people. Hindi siya ma-replicate ng digital streaming ever. I'm sure, alam nyo na yung review ng mga tao sa Fangirl. Pero nung time na pinanood ko to, syempre, sa Letterboxd ko. O nga pala guys, may Letterboxd ako, so mahilig ako mag-rate. Minsan nag-iisip ako, minsan hindi. Minsan ang comment ko lang, ganda! Pero may Letterboxd ako, so mahilig ako na after ko manood ng film, diretso Letterboxd. O, diba? Masyado. And then The Boy Foretold by the Stars. Yun yung dalawang gusto ko, Fangirl tsaka The Boy Foretold. Which is sila yung mga nanalo ng awards. I love you, Adrian Lindayag. Sobrang galing mo, Adjong. Mahusay ka. Mahal kita. Anyway, MMFF 2022. MMFF 2022, ang pinaka naalala ko dito, ang favorite ko from this lineup ay Nanahimik ang Gabi. Yung kay Heaven at kay Ian Veneracion. Feeling ko, hindi kasi siya masyado na pag-usapan ng mga tao dahil hindi nila... Ang pinaka-hina-hype kasi sa line-up nung year na to ay Deleter ni Direk Mikael Red and Nadine Lustre, which is good shit si Nadine at si Luis doon. Pero na-disappoint kasi ako sa story ng Deleter. Okay, na-review ko na to sa Letterboxd ko. So, sa Letterboxd ko na lang ulit. Feeling ko lang kasi sayang yung premise ng content moderation kasi naging another traditional ghost story lang yung Deleter. Yung Nanahimik ang Gabi, feeling ko underrated siya. I hope mas marami pang nakanood ng Nanahimik ang Gabi kasi sobrang dami niyang tinatakil about people in power, sa police, corruption, men, and then power nila over women. So yon, if hindi nyo pa napapanood yung Nanahimik ang Gabi, please panoorin nyo. Hindi ko alam kung saang streaming sites meron though. Right, wala pa akong naririnig. Pero I'm sure meron. Hanap kayo ng tune link. Namimirata talaga. MMFF 2023. Okay, 2023, very recent. Ang number 1 ko sa lineup ng 2023 ay Firefly, ni Direk Zig. Well, simple kasi yung storya and ayun, simple lang talaga yung atake niya, te. Like parang kukurutin yung puso mo ng ganun. Yung movie na Firefly, ito feeling ko yung ipapalabas sa mga ESP class. Ganun siya. Ganun ko siya nakikita. Ang ganda ng paggamit ng art. Ang ganda ng paggamit ng journey. Ay, very recent pa to. So, hindi ko pa pala, ayoko pang spoil kasi feeling ko marami pang hindi nakakapanood. Yung Firefly, feeling ko yun na yung nag-set sa akin ng tone sa kung paano as a director si Direk Zig. Kasi, mamaya, pag-uusapan natin sa Green Bones. Sa Malyari naman, ang problema ko lang naman sa Malyari ay yung ending. Basta, may isang character doon na bullshit talaga. Like, malalaman niyo pa pinanood niyo. Hindi ko na-spoil. And then, Gumburza. Direk Pepe Jokno, which is nag-direct ng Isang Himala, na nasa line-up din ng MMFF 2024. And now, feel ko mag-move na tayo sa MMFF 2024. Sa dami ng inebas ko, hindi ko alam kung ilang minutes na to aabot. Ang bala ko, quickie F lang to, pero my God, ang dami ko talaga nasasabi kapag movie, ewan ko ba? For MMFF 2024, sa 5 films nga na napanood ko, real na wala akong napangitan. But of course, meron akong favorite. Ang top 1. Para po sa mga nag-invite sa akin, hindi ko po binabash yung mga film nyo. Promise, this is just me speaking my mind. I'll try na spoil. I'll try na mag-review ng walang spoiler. Alam nyo, ang galing ni Philbert D. Wow, Philbert D. Enthusiast pala. Hindi kasi binasa ko yung review niya sa Green Bones kasi parang, paano ba nagre-review yung mga movie critics ng if like early nila ilalabas yung review nila nang hindi nag-i-spoil ng mga tao. Sa Green Bones kasi,
Okay, ang top 1 ko, sabihin ko na lang yung top 3 ko. Ang hirap. Okay, ang hirap pala talaga. Ang mga napanood ko na ay Green Bones, Isang Himala, and the breadwinner is Uninvited, at saka My Future You. Okay, yung Green Bones kasi, kung yung Firefly, papanoorin mo siya sa ESP class, yung Green Bones, papanoorin mo siya sa ethics class. As in sa college, yung magre-raise kayo ng questions of righteousness, who are we to judge people, like, questions about justice, questions about dapat bang ilagay natin sa mga kamay natin ang pag-claim or paghahanap ng hustisya, questions about real, like, humanity, and kung paano natin tignan yung mga prisoners natin. Kasi I think by the time nilalabas tong episode ng podcast na to, showing naman na yung MMFF. Pero feeling ko kasi hindi pa kayo lahat makakanood dahil December 26 pa lang, ang dami pang tao. So palilipasin nyo for sure. But yung sa Green Bones kasi talagang sobrang dami niyang, feel ko kaya siya sobrang sakit. Sobrang simple pa rin nung atake ni Direk Zig. Hindi pa rin pinapakomplika yung pagtell ng story. Pero compared to Firefly, feeling ko sinaksak ako ng movie na to mga ilang beses. Kasi ang tinatakal na dito ay mga persons deprived of liberty. Persons deprived of liberty. Basta mga bandang gitna pa lang ng film, may part doon na parang nasabi ko, fuck. Okay. Iiyak na ako. Like, andito na siya, hindi na siya matitigil. At totoo nga, hindi na talaga ako tumigil. Sobrang galing ni Dennis Trillo dito. Feeling ko kayang lumaban ni Dennis for Best Actor. Which brings me to the other movie, which is Uninvited. Kasi, my God, Aga Mulak. Nung napanood ko yung Green Bones, parang sold ako na, okay. May possibility na si Dennis Trillo yung mag-Best Actor for this year's Gabi ng Parangal. Wow! Pero, oh my God, medyo feeling ko magiging malala yung laban between them ni Sir Aga. Ni Sir Aga kasi crazy ng Uninvited. Ang crazy ng Uninvited. If yung Green Bones talaga, ganun siya sa puso, mabigat din panoorin yung Uninvited actually because of the themes na tinatakal niya. And may mga ilang eksena doon na sobrang hirap panoorin bilang isang babae na alam mong prone to that danger. Pero sobrang satisfying. Kasi, nasabi naman sa trailer, di ba, na parang revenge movie siya. So, nandun kami sa sine. Sobrang saya niyang, feeling ko ito yung movie na masaya panoorin with your friends. Kasi, habang nangyayari yung action, as in, mapapaano ko talaga, parang, deserve. Ayun, ang hirap mamili between kung anong top pick ko between Uninvited and Green Bones. Pero number 1 ko ang Green Bones and close ang Uninvited. And then 3, hindi ako makapili sa 3. And the breadwinner is kasi for me, ito talaga yung classic na dapat mong panoorin with your family. Ito yung feeling ko kuha lahat ng tao sa pamilya nyo. Funny as hell. Like, para ako nagkaroon ng tribute kay Meme Vice sa ilang eksena. Tapos, Isang Himala. Feeling ko kasi medyo kapantay ng And the Breadwinner is yung Isang Himala para sa akin. Isang Himala, theatrical kasi talaga yung atake niya. Kasi, based ata doon sa theatrical play na based sa Himala na movie ni Lino Broca. Yung Isang Himala, itong movie na to, because of it, gusto kong panoorin yung original movie na Himala ni Direk Lino Broca. Nung napapanood ko na yung Isang Himala, sabi ko, hindi ko alam. Bakit? Ang dami kong questions na na-raise sa utak ko. Feeling ko ito yung movie na pinaka nag-isip ako. And and feeling ko yun talaga yung purpose niya. Meant to raise questions about religion, faith, dahil ba nagpapakita sa'yo ang birhen? Dahil ba santa-santita ka? Dahil ba lagi ka nasa simbahan? Ikaw na ang pinakamalinis na tao compared sa isang taong namokpok? Alam mo yung mga ganong question? Also yung religion na nagiging kulto? My God, ang dami kong tanong. Sobrang visit ako kay Elsa. I do not like her. I don't like her character at all. Gusto ko pang panoorin yung original movie kasi feeling ko mas gusto ko siyang idig yung character niya. Like, gusto ko malaman anong intentions mo. Isang Himala yung movie na nag-isip ako after kong lumabas ng sinehan. And lastly, My Future You. My Future You, nagustuhan ko siya. Okay, feeling ko, i-judge ako ng mga nagustuhan ko siya. Kasi guys, sucker talaga ako for romance movies. Like, ang promising kasi nung premise, sinasabi ko to kay Kyle, like parang,
promising talaga yung premise niya na para kang ano yung title ng movie na yun? Kimi no Nawa? Right, Kimi no Nawa, sorry. Ang nasa isip ko kasi Kimi no Yawa, kasi yun yung nickname ko kay Kim sa Messenger. Tama, Kimi no Nawa. Parang ganun siya. But merong weird bits for me. Na feeling ko, malalaman nyo pag pinanood nyo yung film. Like, napapansin nyo, aling part doon yung parang, kasi alam nyo, pinapanood ko sa film yung script continuity, kung hindi ba palpak yung parang time. Kasi, ang hirap, I feel ko yun yung challenge talaga pag nagtatel ka ng story na time loop ba, yung tawag sa gantong stories. Parang may something about the timeline na baka magkamali kayo sa continuity or baka may flaw sa ganon. Which is, so far, wala akong nahanap na ganon sa My Future You. But may isang part doon na kailangan, panoorin nyo para malaman nyo. May isang part doon na parang napaano ako. Sa 5 MMFF films na napanood ko this year, gusto ko lang sabihin sa inyo na sobrang worth it gumastos sa MMFF natin right now. As in, feel ko enjoy siya and best way para i-top off ang inyong Pinoy Christmas experience. May nakausap kaming foreigner nung isang araw sa Annex House. Tapos parang sabi ko, try watching talaga kahit isang MMFF film lang. Awan ko feeling ko party talaga siya ng pagiging Pinoy. Or hindi ba? Well, kung tingin nyo hindi, sad for you. But for me, it is. Part siya ng Pasko ko every year. Yun na naman, sabi ko, quickie ep lang to, pero feeling ko baka mapahaba to. And sana nag-enjoy kayo. If makakanood na kayo ng MMFF by this time, let me know ano yung favorite film nyo. I-comment nyo dito. And anong thoughts nyo. I'd love to know. And follow us sa aming socials at Kwarto ni Yani sa Instagram. Follow nyo rin ako sa Instagram and TikTok at Yani Hates You. I-follow nyo rin ang Yani's Room sa Spotify if gusto nyo na sa Spotify kayo makinig. Kerry, nag-upload kami ng episodes every 7 p.m. Minsan nalilate ako, but every 7 p.m. tuwing Saturday. Yun lang. Sana masaya kayo this Christmas. If mag-isa nyong pinanood to ngayong Pasko, okay lang yan. Just because you're alone doesn't mean you're lonely. Wow! Happy holidays, Merry Christmas, Happy New Year, and I'll see you sa next episode. Thank you for spending your holidays with me ulit. Bye-bye! Grabe, may something talaga sa bunganga ko.